Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences channel kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ano ba yung mga dapat nating tandaan? Ano ba yung mga reminders na kailangan nating tandaan sa sprechen, sa exam? Para makapasa tayo, para masagot natin ng tama, and hindi tayo mautal, hindi tayo mabulol, o hindi tayo matakot, or hindi tayo maging anxious kapag nandyan na yung exam, lalo na sa sprechen. Dapat handa tayo. Dapat nakahanda tayo. Dapat nag-practice tayo. Nag-practice tayo ng maraming beses. Dapat alam din natin na yung exam, yung sprechen, bawat Teil 1, 2 at saka 3, meron siyang time limit. Kaya kailangan nating mag-practice. Kailangan orasan natin yung sarili natin. Ang papracticein natin, hindi lang yung pagbabasa, pagsusulat, hindi lang yung mga rules sa pagsusulat. Ipapractice din natin yung pagsasalita natin. Kasi yan yung pinakamahalaga. Dapat mahasa yung bibig natin sa pagsasalita ng German. Kasi pagdating natin dito sa Germany, karamihan, lahat ng transaction, lahat ng gagawin natin, kailangan nating magsalita. Iwasan muna natin ang paggala, pagparty, at pag-inom. Tandaan natin na yung training, meron siyang time limit. Meron siyang time frame kung ilang buwan lang ang training. So, kailangan iwasan natin yung mga distractions. Kasi pag na-distract tayo, babagal yung usad natin. Babagal yung improvement natin. Kailangan nating mag-concentrate para maipasa natin yung exam. Kailangan nating i-prioritize kung ano yung importante sa araw-araw na ginagawa natin. Kailangan nating i-organize yung routine natin kung ano yung dapat mauna. And kailangan i-manage din natin yung time natin. Kasi yung time natin, sa isang araw, meron tayong 24 hours. Pero hindi naman, porkit meron tayong 24 hours, sasagarin mo yung 24 hours na yon. Siyempre, kailangan mong i-budget yun. Kailangan, may sapat na tulog ka doon, may sapat na kain ka, may sapat na pag-aaral ka, may time ka sa pamilya mo, may time ka sa sarili mo. 'Di ba? So, kailangan mo siyang i-manage. Kaya kailangan mong malaman, sino yung dapat mong unahin? Ano yung dapat mong unahin? 'Di ba? Kailangan mo siyang i-organize kasi yung time mo, meron siyang limit. Nakabudget ka lang sa 24 hours and hindi mo pwedeng abusuhin yon. Kasi pag inabuso mo yon, masasacrifice mo din yung health mo. So, kailangan ma-budget mo siya ng tama. Ma-spend mo ng tama yung oras mo. Ma-manage mo siya ng tama. Kung ano ba yung importante, sino ba yung importante. Kaya, umiwas muna tayo sa paggala, umiwas muna tayo sa party, and umiwas muna tayo sa pag-inom. Iwasan muna natin ang barkada. So, umiwas tayo sa mga barkada na pangit yung impluwensya sa atin or hindi magaganda yung impluwensya sa atin. Katulad ng TikTok, daldalan ng daldalan, chismisan ng chismisan, kain ng kain, gala ng gala, 'di ba? Umiwas muna tayo sa mga barkada na hindi makakatulong dun sa pag-achieve natin, dun sa goal natin. Umiwas muna tayo sa kanila. Limitahan muna natin yung oras natin sa kanila. Kasi hindi nga sila makakatulong eh. Mahihirapan tayo pag nandyan sila, tapos meron tayong goal na kailangan nating abutin. 'Di ba? Mahahati yung oras natin. And kadalasan, yung oras natin nauubos sa kanila. And yung goal natin napapabayaan natin. Ignore your fear. So, ano ba yung sinasabi nating takot? Yung takot na anong iisipin ng teacher mo, anong iisipin ng pamilya mo, anong iisipin ng ibang tao, anong iisipin ng kakilala mo, anong iisipin ng kaibigan mo, anong iisipin ng classmate mo, anong iisipin ng teacher, anong iisipin ng agency, anong iisipin ng employer. Huwag muna nating pansinin yung takot na yon, yung fear of other people's opinion. Yan ang pinaka-threat sa dreams natin. Yan ang pinaka-humahadlang dun sa pangarap natin. Yung opinion ng ibang tao. Kailangan nating i-ignore yun. Yung opinion nila. Maganda man yun o hindi, kailangan hindi tayo maapektuhan dun. Kasi once na maapektuhan tayo,
magdi-decrease yung effort natin, magdi-decrease yung strength natin, magdi-decrease yung concentration natin dun sa ginagawa natin. Umiwas tayo dun sa mga tao na kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong opinion yung sinasabi. And kailangan magpatuloy tayo dun sa ginagawa natin. And huwag tayong magpa-apekto sa kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Maging bingi tayo sa opinion ng ibang tao para makuha natin yung pangarap na gusto natin. We have to depend on God. Kailangan dependent tayo kay Lord. Kailangan yung tiwala natin wala sa sarili natin. Kasi hindi natin kaya. Wala tayong kontrol. Hindi natin kontrol yung ibang tao. Hindi natin kontrol yung exam. Hindi natin kontrol kung anong mangyayari. Hindi natin kontrol minsan, hindi natin kontrol yung sarili natin. Pag nandyan na yung sitwasyon, nandyan na yung exam. Ang tiwala natin wala sa teacher, wala sa agency, wala sa employer natin, wala sa kapamilya natin, wala sa kaibigan natin, wala sa asawa at anak natin, wala sa classmate natin. Dahil hindi nila alam kung ano yung nararamdaman mo. Hindi nila alam kung ano yung nararamdaman natin. Ang buong tiwala natin dapat na kay Lord lang. Na kahit na anong mangyari, siya na ang bahala sa lahat. We have to depend on Him. Sa Kanya lang ang buong tiwala. Kasi si Lord, alam niya kung anong mangyayari. Alam niya kung ano yung iniisip mo. Alam niya kung anong dapat gawin. Dapat dependent tayo sa Kanya na mag-pray tayo sa Kanya, gabayan niya tayo, turuan niya tayo kung ano yung dapat nating maramdaman, ano yung dapat nating gawin. And dapat sumunod tayo doon kung ano yung sinasabi niya or kung ano yung inutos niya sa atin. So yun yung mga reminders, yung mga dapat nating tandaan sa sprechen, sa exam na makakatulong sa atin para hindi tayo maging anxious, hindi tayo masyadong ma-stress, and ma-prevent natin yung pag-stutter, ma-prevent natin yung tagal na pag-iisip ng mga words. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. See you dito sa Germany. At sa mga nakapasa na, welcome sa Germany. Tschüss!